Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Teka lang, may papasalamatan lang ako. Sagittarius B123 Q5T. Maraming salamat sa iyo, ma'am, sa iyong thanks donation. BEEH kasi yun eh. 123 Q5 letter T sa iyong thanks donation. At syempre sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa iyo pa rin, kilos, no? At gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas sa baraha para magkaroon din kayo ng mga idea o mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, or ma-alert kayo, no? Pero kung gusto mo na positive reading lang, ang gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa'yo. Sagittarius, take care, enemies are working against you. May kaaway ka ba? Or may tao dito na hindi ka talaga niya totally gusto or hindi mo rin siya gusto, syempre ganun talaga, no? May tao na matigas ang ulo at parang hindi siya nakikinig either, hindi nakikinig o matigas ang ulo or sarili niya inisip. Pwedeng not unwilling to change siya, pwedeng ganun. Pwede may mga sinasabi ka na hindi papasok sa tenga pero lalabas sa kabila. Pwedeng ganun. Mag-ingat kayo pagdating sa tenga, no? Sa iba sa inyo. Mag-ingat ka. Baka mapasukan, masugatan, lalo kung may hikaw ka, mamaga, magnana, o may mga masundot, magdugo, o baka naman hindi ka naglilinis ng tenga. Joke. Yan. Kung ano man yan, ikaw or someone into your life, or pwede rin na may marireceive ka na mga good news man yan or bad news situation. Or mga hindi mo, pwede rin siya kasi dito si Bat, pwede din siya sa mga hindi mo magugustuhan na mga pangyayari or mga salita man yan or news man yan or mga chismis man yan, no? Sa iba sa inyo. Keep your life in balance. Nandito si Bat tsaka si Scale, ibig sabihin, more on patient, balance lang. Siyempre, pagdating rin dito kay enemies, kung ano man yung iniisip niya, baka pwede rin kasi ito na ito yung tao na malapit sa'yo or there's a connection pagdating sa inyong dalawa, pero pagdating nakatalikod na at lumipad na, ay naku po, kung ano na lang sinasabi sa'yo, baka may mga masamang balak sa'yo. Siyempre, dito rin is mga iniinom, kinakain, sa pakikitungo, pakikipag-usap, kung saang sitwasyon yan. Or lahat, balance ha, dapat. And romance is in the air, no? Mag-ingat ka, no? When it comes to romance in the air, mga taong malalapit sa'yo. Sabi ko sa'yo, di ba, hindi nagiging malapit sa'yo pero hindi ka nila gusto. Pwede hindi nila gusto yung karelasyon mo, o hindi ka nila gusto sa anak nila, o hindi ka nila gusto sa trabaho na to, or hindi ka nila gusto na nakikita ka nila, pwedeng ganon, no? Or sa iba naman sa inyo is merong tao na nagkakaroon kayo ng pag-uunawaan, pwedeng karelasyon mo yan, anak, kapatid, kung sino man yan who's connected sa'yo. Sa iba sa inyo is pwedeng ito is makaka-receive ka sa kanya or makakarinig ka sa kanya ng mga good news pagdating doon. Baka may blessing ka na marireceive, no? Ropes in the air, siguro may makikilala kayo ng bagong tao, ganyan, sa iba sa inyo, kasi di sa ropes, yan, no? Maaring iba sa inyo, if there is a third party, yan, isa na yan. Tingnan pa rin natin. Uy, someone is living your life. May tao, maybe ikaw ito, or someone. Kung sa ikaw ito, maaring nag-iisip ka to let it go something, or to let it go someone. Pwedeng ganun, no? Or someone is may aalis sa buhay mo.
Or baka naman may aalisan ka na trono mo sa buhay mo. Pwedeng trabaho, pwedeng relasyon, pwedeng bahay, pwedeng lugar, pwedeng ganon, di ba? Or maybe sa iba sa inyo is may tao na aalis na talaga sa buhay mo. Baka itong mga marites or mga taong ayaw sa'yo. Kumbaga, or may mga ilelet ko ka. Kasi magkakaroon ng empty space eh. No? Or maybe you are thinking. Nandun ka pa sa point na sa tingin ko kaya, ganito kaya, ganyan kaya. Nandun ka sa point na pagdadalawang isip. Pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Temporary problem. Okay. Magkakaroon ng mga temporary problem. Pwedeng mga temporary pag-iisip or temporary na hindi pagkakaunawaan or hidwaan man yan, malaki o maliit man yan. Kung ano mga temporary, pwede rin ito is temporary of thinking, of negativity, unclarity, mga pag-aalinlangan, pwede mga pagkalito, mga ganon. Pag-iisip ng mga bagay-bagay, pwedeng ganon. Kaya sinasabi rin sa'yo dito is balance, no? Balance. Siyempre, sa iba naman sa inyo is think yourself first dito. Unahin mo munang i-fix yung sarili mo than others, ganon. Happiness and well-being. Ang dami mo namang card, Day. Okay, andito yung makakaramdam ka raw ng mga happiness. Pwedeng makaka-receive ka ng good news, pwedeng ganon sa iba sa inyo. Or may mga temporary problem na madali naman siyang mariresolve. Or magkakaroon na ng kapanatagan na feelings, no? Sa iba sa inyo. Or may mga kasiyahan, abundance, enlightenment, also mga success situation sa iba sa inyo. Siyempre, tandaan mo, the more na nagsasucess ka, the more na naggalit si Bat, yung mga enemies mo, no? Na, ibig sabihin, may enemies ka or may taong galit na ayaw kanyang makita at gusto niya umalis ka na. Pwedeng ganun. Or maybe you're thinking, ganyan. Ganun. Okay, hidden secret can harm you. Ibig sabihin, may taong nagsisikreto. Pwedeng ikaw or someone. Yun, may tao na nag-iisip ng masama, pwedeng gano'n, no? Or may mga katotohanan may mga katotohanan sa buhay na masakit pero pinipilit mong balansehin iyon. Pwedeng gano'n. Kasi andito si Cloud. Pinipilit mo lang maging positive. Sa iba, sa inyo, kung ano man yan, tingnan natin energy mo. Energy ni Sagittarius. Energy niya. Ganun. Okay. Nandito ka daw sa sitwasyon mo na ang dami mo daw iniisip. No? Yan. Magulo yung isip mo or marami kang iniisip this time sa nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka rin na gusto mo malaman or may mga gusto mo na malaman yung katotohanan, parang ganon. Ako nakikita sa'yo. And then, yung energy mo is sa iba sa inyo, may mga sitwasyon daw na parang nagde-daydream ka, nagpapantasizing ka, may mga bagay o sitwasyon ka daw na gusto mong simulan or gusto mong gawin o umpisahang muli. Pwedeng ganon. Na actually, dito, iba sa inyo na nasi zero thinking no? Parang, paano ko ba gagawin? Paano ba mag-umpisa? Ano bang dapat gawin? Ano ba, paano ba magsimula? Pwedeng ma-handle kayo sa point na yon. It's more on thinking. Medyo maraming pag-iisip na nangyayari sa iba sa inyo, no? Dito. Tingnan natin ang parating sa iyo. Yan, nandito si Cloud pala. Ano parating? Parating kay Sagittarius second half. January 2026. Uy. Pwedeng malaman ko to, universe.
Dalawa pala. Baluga. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, may struggle ano, sa nakita ko ito. Maaring makaka-receive ka ng text, communication, information, or news. Di ba may nasabi ako kaninang news? Na magsa-struggle ka. Pwedeng ganun. Kung ano mo lang isa sa'yo doon, no? Yun, ang nakikita ko dito. Ang parating din sa'yo is, may mga, para may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng depression. May mga sitwasyon na sa iba, hindi naman lahat, magkakaroon, maybe, there's a hope of loss situation, pwedeng ganun, parang mawalan ka ng energy or loss of hope ka, pwedeng ka in some aspect of your life, pwedeng may mga unfinished business, yun na nakikita ko sa'yo, may mga sitwasyon na hindi pa na sasaayos o hindi pa nagiging maayos o hindi pa nababago, pwedeng ganon. Also, parating sa'yo, maaring iba sa inyo is busy talaga, busy yung pag-iisip mo. So, nakikita ko sa inyo. Yan. May mga sitwasyon din ako na nakikita sa iba sa inyo na parang nagkakaroon ng mga chronic fatigue. Hindi ko alam kung pagod ka ba, napapagod ka ba, nakakaramdam ka ba ng pagod, masakit ba yung mga kasukasuan, buto-buto, kalamnan, may mga nararamdaman ka bang pain sa sarili mo, sa katawan mo, pwedeng ganun. Sa iba, may mga panghihina, maaaring napapanghihinaan ka ng loob, nagiging weak ka, pwedeng ganun. Nagkakaroon mga depression, ayan, na may mga sitwasyon na nakakapag-let down sa'yo, pwedeng ganun. Also, parating sa'yo is, may reward and success naman ako nakikita sa'yo. Kumbaga, you will enjoy the reward of your success because yung effort na ginawa mo doon, yun ang marireceive mo. Kung ano man yung bagay at sa mga aspeto ng buhay mo yan, ganun. Ate malaki, hindi naman siya ganun kalaki actually, pero you will receive it. Kung gaano mo siya tinabaho o paano mo siya ginawa, marireceive mo yung reward na yon. Yun, ang nakikita ko dito. Also, magkakaroon ka parang nag-struggle or magkakaroon ka ng either questioning, quarrel, or quarrent sa isang tao na mas bata sa'yo. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa iba ha. Pwedeng anak mo, karelasyon mo, pamangkin mo, kapatid mo, kasama mo sa trabaho. Basta mas bata siya sa'yo. Yun ang nakikita ko. Dito. May sadness. Tingnan natin. May mga sitwasyon ka na no, para nagtitiis, nagtitimpi ka, parang okay, dapat iwasan ni Sagittarius. Diba dito busy kayo niyan? Kasi parang nando ka sa point na you want to create something into your life, but meron nga lang na blockage. Yun na nakikita ko sa ito. Pwede na panghinaan ka ng loob. Pwede nga. Or there's a blockage. May taong matigas ang ulo, no? Ay, baluga. Tingnan natin. Dapat mo iwasan niya. Sagittarius. Dapat iwasan ni Sagittarius. Second half. January 2026. Ay! Palaleyo. Okay, yung iba sa inyo, parang may malalaman ka, parang magkakaroon ka na ng clarity sa buhay mo. Hindi ko alam what way eh. Pwede kasi andito si lovers, pwedeng about the lovers o sa mga tao who's connected sa'yo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, pwedeng ganun. Ako nakita, or may malalaman kang katotohanan, pwedeng ganun sa iba. No? Another message lang yun na, wala pa tayo sa dapat iwasan. O bigyan kita ng ano ha, magkakaramdam ka daw ng disappointment sa isang lalaki. Or baka naman siya ito sa'yo. Diba? Yun.
Okay, dapat mong iwasan. Or pwedeng ano rin ito, conflict, disappointment or something, conflict, pwedeng gano'n. Or sana, walang break up, no? Parang may separation ako na nakikita dito. O yung iba sa inyo, maaaring you feel depressed, ganyan, may mga sitwasyon na mga unexpected na pwedeng maganap sa inyo. Yan, kung ano man yan, emotional pain. It's more on emotional pain. Ako nakikita. Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo yung mga sitwasyon na need to accept. Yan. Kasi ang tao naman kasi, the more na hindi ka nagkakaroon ng acceptance sa buhay mo, the more na hindi ka makaka-move on. No? Yan. You need to accept all the situation in life, kung ang mga naganap o nangyari na yan, release the pain. Siyempre, iwasan mo na kung may mga naiisip ka, lungkot, depression, or na lulungkot, o may mga gusto kang desisyonan, you need to open up or you need to share your problem with someone who's trusted, na hindi kanya ibebenta, ganyan. And you need to be aware din, syempre, sa mga salita mo, sa emotions mo, sa mga emotions din ng ibang tao, syempre, yan, sa mind mo, yan, you need to be aware din. Doon ano, iwasan mo yung mga tao na aabusuduhin ka or mga abuso ng tao, ganyan. Iwasan mo yung mga kasinungalingan or mga taong sinungaling or dishonest, yung mga tao na mahilig na mangako, ganyan, tas hindi naman, puro salita, iwas ka na lang din doon. And then also, yung mamanipulate ka or makontrol ka ng sitwasyon in a wrong way. Yan. Siyempre, yung mga tao na ano, hindi maganda yung salita, yan, or kung sa ikaw ito, iwasan mo yan. Mga tao mapang-api, umiwas ka na lang. Love, kapatid, anak, o mang-api, sabi nyo. Kamusta po ang love niya? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, o pamilya, o sino man yan. Sagittarius in love. Ay anak, basa ka diba? Ba't nasa ulo kita? When it comes sa love. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, single lady, single boy, okay, may darating. In a divine timing, ibibigay niya daw ito sa'yo. Pero sa ngayon, parang meron kang dapat gawin. Parang there's a goal situation na kailangan mong gawin, sabi dito. Pero in a divine timing, ibibigay niya ito sa'yo. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan, maaari ito is makikilala mo by something event. Either may event, may parties, pwedeng ganun. May mga celebration, doon mo siya makikilala. Pwede rin sa mga kasama mo sa trabaho, lalo na, di ba, kung may mga, o kaya may mga group, ganyan, pwedeng ganun. Doon mo daw yon makikilala. O kaya mga kasalan, birthday, ganyan. Sa mga, either mga community, ganyan. Doon mo siya makikilala. Sa mga single dyan, ha. And then also, is, kung ikaw is separated naman, kung separated ka, uunahan doon yung point na hindi naging good yung relationship kasi isa sa inyo talaga sobrang nagsinungaling. No, naging hindi nagkaroon ng mga pangliling lang o pandaraya when it comes in this relationship. Hindi kayo nag-same page actually, no? Yan, na napagod na rin yung isa hanggang sa dumating na nag-let go na lang yung isa o may umalis o umalis na o umiwas man yan. May mga sitwasyon na wala kang nagawa when it comes in dun sa relationship na yun, ano? Pero isa sa inyo is na-stagnant. Yun na nakita ko ito. Na-stagnant siya, nagkakaroon ng sadness, andun pa rin yung situation na hindi ko naman nakikita na nagpo-pursue siya sa na bumalik. Hindi ko nakikita nagpo-pursue sa bumalik, pero inilalaan niya lang sa taas na kung kami.
nandun na sa point, dumating siya sa point na ganun. Pero, syempre, nasa isip niya pa rin dito, gusto niya ng getting together pagdating sa'yo. Kasi nahahatak pa rin siya ng nakaraan. Para kasi sa kanya is yung relationship na to is hindi pa sa kanya tapos. Parang hindi pa totally resolve o hindi pa, yung tension to is hindi pa na okay. Parang hindi pa, nahahatak pa siya actually. Nagiging ano siya, back and forth yung action nitong taon na to. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, maaaring iba sa inyo related kasi sa family, sa iba sa inyo, or pwedeng related siya sa mga magulang o biyanan o kapatid, pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Maaaring andun yung sitwasyon na sa paligid mo, maaaring mga ginagawan ka ng mga masasamang kwento na hindi totoo, ganyan, mga masungit, mga harsh yung sinasabi, pwedeng ganun sa mga kung related pa siya sa ano sa mga family or biyanan or kapatid o magulang handun sa point na yon. Kung in relationship naman, sa relationship kasi may sitwasyon daw sa inyo na hindi ko alam kung sino hindi kumikilos or hindi lang talaga nagbibigay ng effort. Pwedeng hindi ko naman sinasabi na hindi siya totally nagbibigay ng effort. Pwedeng hindi lang siya kumikilos or meron siyang sitwasyon na unresolved situation. Pwedeng sa part mo or sa part niya. Or in this relationship. May unresolved situation. Yun ang nakikita ko dito. And then, hando naman yung support to each other. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pareho kayo ng energy pero isa is maari may mga lihim or may mga itinatago na hindi sinasabi. Nagkakaroon ng sadness or sometimes maybe nahando yung disappointment sa iba sa inyo. Or nakakaramdam na ng lungkot. Or pwede rin na kapag kinakausap mo, umiiwas-iwas. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa inyo. Kung sa may third party naman, syempre alam nyo na yun. Alam nyo na yung gagawin nyo dyan. Anak, baba ka muna, anak. Tingnan natin ang iyong... Teka lang, nagpunas pa si ate. Ang iyong money. Isa sa inyo pagod dito. Hindi ko alam why. Trabaho? Parang isa sa inyo is pagod. Parang may mga, sa mga walang third party, parang may third party man o wala, pero sa mga magkakarelasyon, parang may mga travel situation ako na nakikita. Malayo man yan o malapit, may traveling ako na nakikita sa inyo. Anak ba ba? Your money, Sagittarius. So, iba sa inyo, another message tayo, baka malito kayo, maligaw kayo. Meron nakikita na getting together. Ganyan. May mga celebration, happiness, fun, enjoyment, unity of family reunion, pwedeng ganyan. Pwedeng close relationship, pwedeng ganyan. O sa iba naman is may mga ma-achieve daw kayo. Ganyan. And also, baka may mga pupuntahan talaga kayo ng mga events, parties, or wedding, no? May pauwi. Hindi ko alam, uuwi ka ba ng probinsya mo, ng bansa, or ng kalapit baryo, or someone is may pauwi. Malayo o malapit man yun. Money. Sagittarius money. Tingnan natin. Ano po? 9 and 9, no? Pero may darating sa yung pera. Or blessing to. Trabaho or pera. Okay, pagdating sa pera mo, sa nakikita ko sa dito, oo, may konti naman, may frustration, syempre, gano'n naman talaga sa buhay. May konting frustration sa nakikita ko sa iyo, pero magkakaroon na ng pagbabago this time. Ibig sabihin is, either may marireceive ka na reward or may mga successful situation pagdating sa pera, may papasok na pera sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito, pagbabago siya, no? Maaring iba dito, there's an offering na connected ang pera or blessing. Yon. And sa iba naman sa inyo is within the 1 day, 1 week, 1 month, or the next year. Magbabago yung takbo ng buhay mo pagdating sa trabaho or kaperahan. Tatahakan ng bagong journey sa buhay mo. At iyon na makapagbibigay sa iyo ng pagbabago.
and successful. Why? We have the 9 and the ace, totally of 10. Ibig sabihin, maaaring iba sa inyo, isataka kayo ng bagong path sa buhay nyo, o basta magbabago yung journey mo Ganon. Pero kung gusto mo madaliin, mag-action ka na ngayon. Nasa sayo pa rin yun. Tandaan nyo palagi, nasa sayo yung action na ito. Tingnan natin advice. Sagittario advice. Ganun. Sandali. Nasaan na yun? Okay. Okay, another message muna tayo May lalaki? May lalaki na... sabi ko na nga Either lalaki ito or family related sa iba sa inyo or magulang. May sinasabi dito na hindi ko alam kung magpapa-check up ba siya, magpapa-doktor ba siya, or mau-hospital ba siya, or may mga rehabilitation situation ako na nakikita sa card mo. Sana hindi lahat, no? Sana hindi lahat. I-cross finger natin yan. Yun. O may mga nagpapadoktor or maintenance, no? O lalaki man siya or babae, basta malapit daw ito sa iyo Basta yung mga nabanggit ko kanina, no? Yan, connected ito sa Or maybe nahandoon yung sitwasyon na makaka-receive ka ng information or news. Tulad sabi ko na, di ba may news siya, good and bad news na related doon sa sitwasyon na yun. Pwedeng ganun. Sa nakita ko dito And then also, another message pa rin, may ikakagulat or ikakabigla or ikakashock ka na isang sitwasyon na maaring ito ay may konting, hindi ko alam kung hindi ka makikinig or magbubulag-bulagan ka or makakaramdam ka ng kaba or pagkabalisa or ano ba, parang ganun na sitwasyon. Kasi may-ari din na may babae. Ako nakikita Sa iba sa inyo, babae to. Maaring may babae na magsasalita. Kapamilya or kasama sa trabaho. Parang hindi ka naman nakikinig. Parang dead mythology ka dito. Kung babae man siya o lalaki, yun. Yung may struggle ka pala. Okay, dito na tayo sa at mahaba na tayo. Okay, when it comes sa advice mo. When it comes sa advice, Sagittarius, ang nakikita ko sa dito, makimkimin kayo, no? Yung maano sa inyo, makimkimin kayo ng nararamdaman. Yung iba sa inyo. Okay, when it's come, na anak kayo? Isa? Iba sa inyo, parang isa anak. Okay. Nakikita ko sa iyo advice is, mag-ingat ka lang palagi sa mga tao na nakakasalamuha mo, nakakausap mo, ganyan. Always try to make it balance. No, ang nakita ko dito, nadadaan naman ng lahat sa pakikiusap o pakikipagkasundo. No? Harmony is needed. And syempre, alam ko naman na maalalahanin ka, you are very mabait talaga. Aware ka naman talaga sa feelings ng ibang tao, but you need to be aware also to your feelings, no, to your emotions. Okay lang mag-alala ka, pero sa sarili mo, huwag mo kakalimutan yun. No? Pag-isipan, pag-aralan, alamin, siyasatin, i-research, no? Hanggat maaari, mga bagay na gusto mo i-move forward to your life. You need to release any blockage into your life, trust your intuition, and ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na makapag-let down sa'yo. I-release mo yung sarili mo sa mga tao na medyo may toxic energy, relationship man yan, kasama sa trabaho, or huwag ka na makisawsaw, or nahando yung sitwasyon, release your limiting beliefs, no? Makinig ka rin sa mga payo or opinion ng ibang tao. Hanggat maaari, harapin mo yung takot or may mga bagay na kailangan mo nang harapin or you need to decide sa mga bagay mo this time. Difficult man yan or hindi, no? You need to face your fears. Ang sinasabi, use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to talk, if you want to speak out, open your eyes. Din ang sinasabi dito and trust your intuition. Let go any situation in life, And may mga bagay ka na rin na kailangan mong ikat. And you need to see the fact of the situation before ka mag-action, magsalita, mag-move, mag-desisyon, or gumawa o kumilos. Arigato namaste, God bless.